pangunguna ni Mayor Vico at ni Vice Mayor Dudut. Napakalaking tulong po nila na maisagawa natin itong anti-urban blight campaign sapagkat hindi ho ito kakayanin ng Meralco on its own without the support of the local government. So maraming salamat ho Mayor, Vice Mayor, maraming salamat sa tulong. Alam mo ninyo ang Pasig ang isa sa talagang mga masasabi nating ehemplo at modelo ng tamang pamamahala, pakikipagtulungan sa pribadong sektor at ng public sector na maayos natin itong ating mga facilities. Kamakailan nga ho ay naging issue din na ang Meralco daw ay hindi nagsasagawa ng mga ganitong kampanya, pero ito is proof enough that we are really serious in enforcing what is needed to be enforced in order to put things in order. At hindi lang po dito sa area na ito, as you know, it's the entirety of the city of Pasig and even beyond the city of Pasig, pati sa Metro Manila po, buong Metro Manila po, Mayor, and all our franchise areas. So muli, maraming salamat po kay Mayor Vico, kay Vice Mayor Dudut sa pagkakataon na ibinigay sa Meralco sa tulong ng Pasig na maisaayos po ito. Maraming salamat po. Sir Joe, maraming salamat. Kayo pa yung personal na pumunta rito. Salamat sa team ng Meralco. Hindi lang po ngayong araw ito. Baka kala ng iba, ngayon lang po ito sa Barangay Kalawaan. Siguro ngayon lang kayo naimbitahan ni Meralco. Pero sa totoo, araw-araw po namin ginagawa ito kasama ng Meralco. Sa pangunguna ng Meralco, yung anti-urban blight campaign. Pero pati sa Oplan kaayusan namin na tuwing umaga, tuwing araw-araw, sumasama ang Meralco. Clearing ng spaghetti wires, pag-aayos ng meter wall, pati yung mga concern ng mga subscriber natin, talagang tinutugunan ng Meralco. May konti pa kayong utang sa amin sa mga poste for replacement. Pero napansin ko po, ito honestly speaking, napansin ko in recent years, medyo hindi lang medyo, talagang bumibilis na rin ang Meralco. Pati yung mga poste na for replacement, bumibilis ang aksyon ng Meralco ngayon compared to when I started until now. Ngayon talagang mas mabilis. Kaya maraming salamat po sa Meralco at sa buong team po ninyo. Kaya nga po Mayor, ang aming pasasalamat din po sa inyo dahil sa koordinasyon ho, it's really a public-private partnership na maisaayos po itong mga concerns dito po sa lungsod ng Pasig. At hindi naman ho kami titigil, as you mentioned, yung mga posting kailangan palitan, yung mga linyang kailangan ayusin at yung pangangailangan ng mga kababayan natin dito sa Pasig. Hindi ho ninyo natatanong, Mayor, Vice Mayor, ako yung taga Pasig. Talaga Barangay San Antonio po ako. Kaya Pasig is very close to my heart personally. Kaya ito is an event that really warms the heart, so to speak. Maraming salamat. Sa ginawa pong clearing operation na po na ito, paano po yan? Damay po lahat, pati may mga internet connection po yan? Unfortunately, yung mga tinatanggal natin, kuminsan meron pa rin silang connection, pero these are unauthorized lines. Ang pakiusap lang namin, i-coordinate po sa barangay, i-coordinate po sa local government unit, paalam din po sa Meralco, because at the end of the day, kami po yung makakadetermine kung pwede pa ho, kaya pa hong lagyan ng linya yung aming facilities. Kasi ano ho ito this is a public safety concern. Hindi po natin pwedeng hayaan lang na basta wala tayong gagawin at sampay lang ng linya, maaari hong magdulot ng aksidente yan. Kaya very aggressive po tayo dito sa ating anti-urban blight campaign. Ngayon, kailangan ba bang kumuha sila yung mga telco? Kailangan pa ba kumuha ng permit sa inyo bago sila magkabit? Siyempre po, kasama po yan. Pati yung request to attach sa Meralco. Kasi, gaya ng sabi ni Sir Joe, sila yung nakakaalam kung kaya pa ba ng poste nila. Baka overloaded na, baka masyado ng mabigat, baka tumumba na yan. Diba? Kaya sa totoo, nung bago magsimula itong anti-urban blight bilang isang programa, nung maglo-launching pa lang, pinatawag din namin lahat ng telcos na sabi namin, susuportahan namin yung Meralco dito kasi hindi pwedeng habang buhay ay ganito ang sitwasyon na yung mga spaghetti wire natin. Pangalawa, kinausap din namin yung mga residente, nag-public service announcements kami kasi nung una maraming tumututol Nung una maraming may ayaw kasi ang concern nila, mawawalan sila ng linya ng telepono, ng internet. Pero ang paliwanag po namin at ang sinasabi namin sa mga tao, sige, may choice tayo.
gusto natin habang buhay ganito, habang buhay at hindi lang ganito, hindi palala ng palala. O magtiis tayo ng ilang linggo, i-clear natin, pagandahin natin, tapos kakabit din naman yung mga telco ng mas maayos. Sir, katulad ng nangyari sa pinagbuhatan, yung sumabit yung mga... Ayun nga, yun talaga yung problema. Mangyayari at mangyayari yan kung hindi maayos ang mga linya natin. Kaya tayo po ay muling nananawagan sa lahat ng mga kumpanya na nag-ooperate sa Pasig. Sumunod po tayo. Hindi naman siguro mahirap kumuha ng RTA. Diba? Poste yan ng Meralco eh. Kailangan talaga mag-comply tayo. Hindi naman sa pinahihirapan po yung mga telco eh. Kundi gusto natin maayos. Sir, pwedeng other topic. Sir, Diyos, sa dali na Sir, Mayor. Sige po. Ang usapan po, yun lang yung topic. Thank you po. Yung ano lang, hindi nababalang yung... Thank you. Sir, John, yung sa GAA, sir, ayun sa ano? Saan? Totoo ba, sir, na ano, may masususpend muna na collection sa Hindi, yung Meralco, as you know, meron naman order ang Energy Regulatory Commission to suspend yung bills ng customers. Kung ibig sabihin is to suspend yung payment kung hindi nila kaya. So, kami naman, whatever the order is ng Energy Regulatory Commission, susundin namin. Thank you. Pero may nakaban po ba daw taas ng rate? We still, hindi pa natin alam kasi ang generation cost naman is announced every month. So, antayin na lang natin kung ano magiging Sir, impact. magkano yung mababawas na bill sa kuryente? Well, we announced a little over 1 centavo reduction for the month of May. Okay na, dito na lang tayo. Thank you. Sir. Ito lang po yun. Thank you, sir. Ano yung pinatanong mo? Dito tayo. Beya! Okay, get ready po. Okay, ready po. Ready, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay po. Thank you. Kunti na lang. Kumpara sa dati. Yes, sir. Okay. Dito po ba?
kilometers na tayo. Marami rin talaga. Oo. Sampat. May mga cases na rin kami. Paangatang konti sa lang kapit. Konti lang yan. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay. Alright, thank you. Thank you. Salamat po. Yung akin, sa'yo. Ay, hindi po. Ay, hindi. Yung may-ari niya. Si Ude. Ang si Oreo. Malaking bagay kasi hindi lang naman ito beautification, hindi lang naman ito fitness din talaga. In the past, meron na kami may mga pagkakataon na may Ito lang, pero masyado na mabigat. Yan lang eh. Kailangan talaga ayusin na natin. Thankfully, priority ito ng Meralco ngayon. So last question na lang, Mayor. Anong mensahe nyo sa mga residente tungkol sa epekto ng pagtanggal ng mga salabat na kahoy sa kanilang araw-araw na buhay? Sa mga residente natin, maraming salamat sa inyong suporta. Alam ko nung una, medyo may tumututol, ayaw na magkaroon ng anti-urban blight, ayaw magkaroon ng clearing sa wires o spaghetti wires natin dahil totoo naman, madalas napuputulan ng internet, ng telepono, pero ito'y panandaliang sakripisyo para sa ikagaganda ng ating lugar at para sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin. So ilang linggong sakripisyo para naman sa permanenteng kaayusan. Imbis na magtitiis tayo habang buhay na ganito ang sitwasyon natin. So maraming salamat po sa lahat. Thank you po, Mayor. Thank you. Thank you. Ayun. Salamat tayo.